Let's discuss this further with Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon. Good morning, Secretary. Thank you for joining us once again. Thank you, Angelo and Angela. Magandang umaga sa inyo lahat. All right, Sec. The last time we talked, from then till now, nagkaroon ng 1% improvement also in Metro Manila and Balance Luzon. Pero very persistent po ang based sa survey na ito, ang self-rated poverty sa among people in Mindanao. Ano po ang kulang sa development sa Mindanao? Una-una, napakaganda ng pag-focus ng ating administrasyon dyan sa Mindanao. In fact, inabes nga bumalik si Presidente Bongbong Marcos dyan sa mga iba't ibang lugar niya sa Mindanao upang tutukan ang paglaban sa kahirapan. Yun nga lang, ako kasi bilang opisyal ng administrasyon, lalo pat patungkol yun sa poverty alleviation, ay hindi ako sumasang-ayon o hindi ako nagtitiwala dyan sa findings ng SWS. Una-una, wala naman sila mga thresholds na standards yan. Dahil na hindi naman nila tinitingnan iba't ibang aspeto ng poverty alleviation. It's not only about food but also health care and education and housing and other basic na necessities for our people. Ngayon, yung kanilang 4 na araw na pagtatanong ay at saka self-rated, ito rin ay hindi nagbibigay ng magandang refleksyon ng tunay na pangyayari sapagkat ang SWS ay wala naman silang access sa mga datos na talagang nationwide. Hindi kagaya ng mga ginagawa ng PSA, which is very scientific, and it covers the whole of the country. So, mahirap panigan ang sinasabi ng SWS na yan. Dahil yan naman ay talagos din doon sa mga initial findings ng pamahalaan mismo. Well, probably, it's just a part of discussion yung ginagawa nila. Pero, mahirap kasi kagaya para ikaw ay maituring na talagang nasa under poverty threshold, dapat merong standard ng income yan. At saka yung mga lugar, kung ano ang mga standard of living dyan, cost of living, maraming factors na kinoconsider. And very subjective yung tatanungin mo yung tao kung mahirap siya o hindi. Right. Iba ang pananaw ng mga tao ngayon. Pag hindi ka naka-iPhone 15, mahirap ka. Iba ang pananaw ng mga tao ngayon. Right. Pero pag tumingin ka sa paligid mo, and if you will look at the other proven data, no? Ay makikita mo na talagang umaangat ang buhay at ang ekonomiya ng Pilipinas. Tingnan na lamang natin dito yung ating 5.8 general GDP for the past 6 months ay nakapagtala tayo according to World Bank. Sa World Bank ito nanggaling na we are the second fastest growing economy in Southeast Asia and one of the fastest growing economy in Asia. So, nagkaroon tayo ng mataas na employment rate. And even the women participation in labor force, tumaas ng 40%. Ay ibig sabihin nito, Angela, is kung dati ay meron 100 doon sa workforce natin, ay nadagdagan pa yun ng 40. Kaya ngayon, tumaas ang income ng mga tao dahil na maraming naging available na jobs, formal and informal. In fact, even the Bankers Association have reported an increase of 7.4% in the savings account. At ang isa pa nakakatuwa nito, nagkaroon na ng financial awareness ang mga tao. In fact, according to the report of the Central Bank, dumami ang mga 19-year-old na nagkaroon ng mga savings account na nag-open ng bangko. So if these are not indications of a growing economy, I don't know what is. Kaya yung SWS ever since naman palagi sila ganyan negative.
Pero ang hindi nila nakikita, under this administration, napakalaki ng ating naging accomplishment when it comes to expanding the economy. Well, Secretary, well, time and again, pag nandito po kayo sa amin, you have stated po yung, kumbaga, yung pag-dismiss po ninyo sa SWS survey na ginagawa po nila. I was wondering, upon your explanation kanina, ano pa po yung mga alternative indicators of poverty, yung maaari po natin na mapuntahan, no, for record purposes, para po malaman din po talaga natin yung iba pang sitwasyon ng ating mga kababayan. Kasi if you go to Mindanao, if you go to Visayas, and here in the Philippines, di ba, nakita po natin marami pa rin pong mga yung mga nasa laylayan, kumbaga, no, nasa densely populated area na talaga po pagka kinamusta po nyo sila, mahirap po yung kanilang kabuhayan. Oo. Marami pa namang indications like itong 4Ps na kung saan ay merong komento si Senator Right. Erwin Tulfo. That's right. Na dati kasi ang covered ng 4Ps na yan ay nasa 4 million na individuals. So ngayon, dahil maganda ang naging pagpapatupad ng programang yan, just this year of 2024, ito nakaraang taon, ay naalis na more or less 40,000 mahigit na naalis din sa listahan ng 4Ps kasi graduate na sila at sila ay nagkaroon na ng mga trabaho at pinagkakitaan. And by this year of 2025, according to the estimates of DSWD, ay another 1.7 million will be delisted from the 4Ps because the economy is growing. Maganda ang pagpapatupad natin ng employment at kaya marami sa kanila ang maaalis din sa 4Ps ngayon. Kaya itong sinasabi ni Senator Erwin Tulfo ay Do you talaga agree namang with him? mangyayari na yan sa mga susunod pa na mga taon. At maraming kaakibat dyan sa programa na yan, sa pagtanggal yan, ay ang tama si Senator Erwin Tulfo na dapat ay bigyan na lamang sila ng mga pagkakataon na may pagkakakitaan sila. Ginagawa na yan. Maaari na kaligtaan lang ni Senator Erwin Tulfo na meron nga tayong 4Ps, pero meron din tayong tupad na kung saan ay binibigyan sila ng tulong pangkabuhayan, kaya nga tupad. At yan ay puspusan na pinapatupad ng DOLE. At marami na nakinabang dyan na hindi sila under 4Ps, pero meron sila mga maliliit na hanap buhay na nakakapagbigay sa kanila ng tamang pinagkakitaan upang mabuhay ng mahusay. At aside from that, ay ang ating bangko, ang ating national bank, yung Land Bank of the Philippines, noong nakaraang taon ng 2024 ay naglunsad sila ng agrisenso kung saan ay naglaan sila ng 11 billion pesos na pinapahiram nila sa mga magsasaka at mga maliliit na mga negosyante para doon sa MSMEs. And that is the reason why our employment rate is also very high. Kasi ang ating mga MSMEs, yung mga micro, small, and medium enterprises, ay nag-i-employo ng about 65% of our Pero yung workforce. Opo, sorry to cut you there And po. So in essence po, do you believe na dapat nga po bang i-abolish itong 4Ps as Senator Raffy Tulfo said? Erwin Tulfo. Dapat tanggalin na yun? Hindi din naman totally. Dapat lamang yan ay masusing pag-monitor sapagkat meron itong magandang na idulot. Marami dyan, ang 4Ps kasi, ang talagang layunin niyan ay mabigyan ng health and education assistance yung mga pamilya na nasa baba. At marami naman sa kanila, ang iba ng mga pamilya dyan ay dahil sa tulong na yan ay nakapag-graduate na yung kanilang mga anak. Ang iba naman ay nagtatrabaho na. So, kaya nga malaki na ang naibawas sa kanila. Yung 2023 to 2024 ay nakapagbawas na ng mahigit na 43,000 enlisted beneficiaries ng 4Ps. And ang target by the end of this year
ay mga 1.7 million ang maalis dahil na talagang puspusan ang pagbibigay ng tulong natin sa ating mga kababayan. Sec, you mentioned time and again kanina about yung GDP natin being the second fastest growing sa Southeast Asia. I looked at the numbers. Tama po kayo, no? We are growing nearly better than our counterparts. And also several reports have said our economy is vastly improving in the last 3 or 4 years. Ang nagiging problema kasi, Sec, based on your sa office nyo, no? Are you taking a look at yung mga how the LGUs are coping with the growth of the national government? It's because although on a national scale nag-improve tayo, yung trickle-down effect to the LGU, sometimes yung mga ibang LGU po, they're not, hindi sumasabay sa bilis ng national government. Minsan yung pera nagba-bottleneck sa pondo nila, so yung mga kababayan natin sa barangay level, hindi po sumasabay sa growth natin. Tama yung obserbasyon mo dyan na Angelo, at yan naman ay siguro na rin talaga doon sa mga local government na kung paano nila ipatutupad ang kanilang mga programa para makatulong sa kanilang mga nasasakupan. At dahil ito ay usaping lokal, yan ay hindi naman talaga pinanghihimasukan ng national government dahil na supposed to be meron silang autonomy sa bawat local government. At kaya nga, meron silang mga kanya-kanya, mga internal revenue allotments para yung kanilang mga nakukuha from the national taxes ay maibigay nila sa serbisyo sa kanilang mga kababayan. Malaki dito ang kaugnayan ng pagpipili ng mga o pag-elect ng mga local officials dahil dapat talaga dito maging maingat ang mga taong bayan natin na ang kanilang ihalal ay yung may sapat na kakayahan na mamuno ng kanilang mga bayan. Napakalaki ng napupunta ng mga internal revenue allotments sa mga local governments. Lalo pa noong nagkaroon ng ruling itong Mandanas Garcia case na kung saan ay idineklara na ang mga local government units shall be entitled to a share in the national taxes, not only in the national internal revenue taxes. Ibig sabihin ito, lahat ng klase ng buwis na nakukolekta ng national government ay may kaparte ang local government. Hindi kagaya dati na yung kanilang share nanggagaling lamang, yung ira nila ay nanggagaling lamang sa internal revenue taxes, meaning doon sa income taxes lamang. That's right. Buti Ngayon napakalawak. Ang laki ng kanila idinagdag sa kung tutuusin, marami silang mga programa na magagawa para sa kanilang mga nasasakupan. Yung tanong dyan, Sec, kasi si Presidente Marcos, no, in his zona, parang hahabulin niya yung mga those who are spending their budget pag may halong korupsyon. So parang mga congressmen and senador and several executives ang hahabulin. Pero are you also going to recommend to take a look at local government officials na maging mas stricto on how they really spend their budgets? Because if you go to the ground level po, let's talk about yung flood control. On a citywide scale, baka maganda ang master plan, pero minsan yung local officials in the barangay area, makikita mo yung estero, basag-basag yung trash trap, yung daanan ng sinimentohan ng tubig. So, mag-imbestiga ba tayo dyan, Sec? Well, yan ay wala sa aking kaalaman. Hindi naman ako privy dyan sa mga ganyang policies. At lalo pa at kaka-announce lamang yan ng ating mahal na Pangulo. That's right. Hindi pa natin alam kung ano talaga ang magiging guidelines at direksyon kung paano nila ito iimbestigahan. Talagang sadya nakakalumo itong pagkakaroon ng malawakang pagbaha dahil dyan sa failure na flood control projects. Natutuwa nga ako at humaka nga ako kay Senator Ping Lacson dahil walang takot na talagang binunyag niya na noong panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte ay nakapag-budget sila ng more than 780 billion pesos na walang kinauwian. Kaya nga nangyari itong katakot na pagbaha. Doon sa unang zona ni Pangulong Bongbong Marcos ay nabanggit niya na ang ating bansa ay
nakahanda doon sa mga malawakang pagbabaha. Dahil kasi on record na nakita niya na more than 5,000 flood control projects ang nagawa noong nakaraang administrasyon. Pero lumabas na ito pala ay may malaking anomalya. Yeah. In fact, even in Metro Manila alone, Angela, ito, huwag kang lumabas sa malayo eh. Itong Metro Manila pa lang ay nakapag-release ang World Bank ng more or less mga $104 million Laki. for flood control projects in Metro Manila. And that was released during the time of former President Rodrigo Duterte. And after this term, nagpalabas naman uli ang report ng World Bank na itong pera na naibigay na ito na assistance para sa flood control projects ay wala pang 20% napagawa. So, sana punta. Yung mga yan dapat siguro imbestigahan. Kasi kung meron mga flood control projects na naitalaga ngayong administrasyon na ito, maaring hindi pa naman talaga nagagawa ng kompleto yan dahil na 3 years pa lang ang administration. And it was only last year in 2024 budget that flood control projects were included in the GAA. Wala pa naman noong 2023, 2022 dahil kakasampa pa lamang ng Administrasyong Marcos. So ito talagang tama po ay humahanga sa ating Pangulo na yan ay titingnan niya, papaimbestigahan niya upang malaman talaga kung sino may kasalanan dyan. Right. Dahil na most of this or all of these are with local application Yeah, kasi that's right. mga politicians sa mga local hindi naman direktang pinamahalaan yan na national government. Pero yun nga po sinasabi natin na during his na sinabi niya imbestigahan nga itong mga flood control projects na ito. And the Congress also said na open sila sa pagbubukas sa publiko ng BICAM nila pagdating sa usapin ng budget. Do you really believe that this is really an era of transparency ngayon sa ating bansa na talagang hindi lang ito kumbaga all talk na gagawin ng administrasyon na ito? Depende naman kasi yan sa magiging intensyon talaga ng Kongreso. Kasi alalahanin natin na ang pagbabalangkas ng budget ay nag-i-initiate from the House of Representatives, then passed on to the Senate for possible synchronization. Yes. Ang ibig sabihin ng synchronization ay dapat maging tugma lang doon sa mga proyekto na nasa isip nila. Hindi ito dapat na maging pagkakataon upang mag-insert ng daan-daang bilyon para doon sa mga proyekto na hindi naman talaga ni-request ng DPWH. Ang nakakalungkot dito, sinasabi nga ng DPWH na itong mga insertions na ito ay hindi naman nila ito ni-request. Hindi naman nila ito sinadya na mailagay dyan dahil nakatalaga na inag-aralan na nila kung alin ang mga proyekto na dapat mapunahin ang mga budget na kailangan dito. Lumalabas dito, pagdating ng Senado, ang dami-dami nilang insertion. At hindi lang mga 2 bilyon o 3 bilyon, daan-daang bilyon talaga naman kawawa na mga Pilipino sa ganyang sistema. Alright. Kaya ako naniniwala ako na maganda talaga i-open na lang yung BICAM. Naka-televised dapat yan at mamalaman kung sino yung nagsisingit-singit dyan. Mahilig sila sa singit-singit. Yan ang abangan natin. Yan ang abangan natin, Sino ba Secretary? naging insertion dyan? Sige, sige po. Ang nakakainis nito, yung insertion nila daan-daang bilyon. Okay, sige. Pag-usapan pa Sa po budget, natin yan. mas malaki pa sa budget ng education lumalabas at saka yung iba pang departamento na nangangailangan talaga ng tamang servisyo mga kababayan natin. Alright po. Sige po. Marami pa tayong gustong pag-usapan. Unfortunately, we don't have much time. Maraming salamat po sa inyong oras, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon. Thank you. Thank you so Magandang umaga. Maraming salamat, Angela, at sa lahat ng taga-subaybay.